Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track. We ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Paul De Vera, upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Paul. Magandang araw din, Pats. Kamusta ka? Okay naman po, Pastor Paul. Medyo moving doon sa inyong discussion kanina sa inyong preaching po. So, praise God po sa buhay niyo. Alright, so Pastor Paul, ito po ang ating mga katanungan. At para sa una nating katanungan, ano ang practical na dapat nating gawin para maituon natin ang ating isip ng maayos para sa heavenly things kaysa sa earthly things? Ayan, ako napakaganda na ginamit mo yung heavenly things versus earthly things. Kasi ang normal nating reaksyon bilang tao, tumingin sa kung anong nasa paligid natin. Tumingin sa kung ano yung nakikita at nakakasanayan na natin, no? So kung bubuklatin ko lang yung aking Biblia, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, sabi dito, we have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. So ang umpisa nito ay kahit ba ikaw ay nasa langit o ikaw ay nananatiling nandito sa lupa at buhay, ang goal mo ay ma-please ang Panginoon, no? And then you will have to remind yourself that your life is not your own. You were bought at a price. So therefore, anong sinabi po ng scripture? We honor God with our bodies. So ang ibig sabihin nun, kapag habang tayo'y nabubuhay sa araw-araw, hindi tayo sumasandal dun sa tawag ng laman o sa impluwensya ng ibang tao na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Kasi meron kang mas matibay na pinanghahawakan. At hindi lang yon yung salita ng Diyos. Pero kasama doon yung pangako ng Diyos, yung kwento kung paano ka iniligtas ng Diyos, at lahat yon tutulong. Para nang sa gayon, you are setting your mind on things above, not on things that are on earth. Yeah, the right truth, no? Yung talagang totoo lamang at ang ating basis ay yung salita ng Diyos lamang. Maraming salamat, Pastor Paul. Sa ating ikalawang katanungan, sa pagsuot natin ngayon ng bagong pagkatao kay Kristo, paano ba natin huhubarin o itatakwil ang dating pagkatao? Siyempre, medyo mahirap yan, Pastor Paul. Nang sa gayon ay maipakilala natin ng lubos si Kristo sa lahat ng nakapaligid sa atin. Ayan, buti natanong mo yan kasi naisip ko itong i-share kanina. Kadalasan yung ginagawa natin sa dating pagkatao natin, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Jesucristo, huhubarin natin yon. Pero alam mo ginagawa natin? Nilalagay natin sa cabinet. Kasi kung kailan natin trip suotin ulit yon, tatanggalin mo naman yung pagiging Kristiyano mo, isusuot mo naman yung pagiging makamundo mo. Hindi ba? Dapat po, ang sinasabi sa scripture, you put it to death. Kikitilin mo talaga, tatapusin mo, you will mortify it. At hindi yon para sugatan lang yung sarili mo, or hindi lang yun sasaktan mo yung sarili mo, pero hindi na siya dapat ibinibigay sa'yo. Kapag kunyari ikaw ay wala akong magawa ngayon, di ba? On my idle moments, hindi mo na dapat iniisip, mag-sin kaya ako ngayon? Kasi hindi na ikaw yon. You are embracing your new life in Christ. So dapat ang palaging option natin, imbis na anong gusto kong gawin, Lord, anong gusto mong gawin ko? Yun ang magandang simula. To please Him. To please Yes, with our obedience. For our last question, Pastor Paul, paano tayo magiging maingat na huwag maudyukan ng ating mga emosyon at makaiwas na maitulak nito sa kasalanan? So medyo duktong dun sa inside-out mo na discussion kanina. So, nakikita natin kanina, di ba, pinakita ko dun sa message na itong mga emosyon na to, kaya nilang kontrolin yung ating response, yung ating sarili. At valid po ang mga emosyon. Mga kaibigan, kapag kung naririnig niyo po ako ngayon at kung nakikita po ninyo ito ngayon, bilang isang Kristiyano at bilang isang pastor, sinasabi ko po sa inyo, valid po yung inyong mga nararamdaman. Pero itong papaalala nyo sa sarili ninyo, hindi bida sa kwento ninyo ang inyong pakiramdam. Because you have to let your emotions be obedient to your will. And then your will should be obedient to who you are, to your identity. At kung ang identity po natin ay kay Kristo, lahat ng nasa loob natin, susunod na naaayon sa Kanya. So yung mga emosyon, bagamat nararamdaman natin, napoproseso natin siya in the eyes of God, in the presence of Christ. Lord, nalulungkot ako. Hindi bawal malungkot, pero pwede mo siyang iproseso sa Panginoon at siya mismong magbibigay ng kasagutan sa bawat luha, sa bawat iyak. Siya yung magpaparamdam sa iyo na yung yakap ko ay sapat at nandito ako para sa iyo.
That is the objective, brothers and sisters, that we turn to Jesus more than we turn to our own individual feelings. Because Jesus reigns supreme at siya po ang hari ng mga puso at isip natin. Praise God, Pastor Paul. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayong sumama sa ating nalalapit na Prayer and Fasting Week. Ang tema natin sa Mid-Year Prayer and Fasting ay Undefeated, the Victorious Prayer Life. Markahan niyo po ang inyong mga kalendaryo sa July 3 to 6, Miyerkules hanggang Sabado, face-to-face sa CCF Main or to any CCF satellite na malapit po sa inyo. And that it's for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone!